May pabirong kasabihan, kaya raw masarap kasi marami. Pero ang ibang nagre-repack at nagbebenta ng palaman sa tinapay, ginawang seryoso ang biro na yan. Ay, naku po! Mula sa special na mayo para sa ating mga salad. Sa matamis na chocolate dip para sa ating mga kutkutin. Hanggang sa mga simpleng palaman para sa ating mga tinapay. Dapat daw nasariwa pero abot kaya pa rin para solve ang kumakalamnat yan ni Juan. Sa lungsod ng Maynila, isang Blooming Treat Market sa takbuhan ng mga mamimili naghahanap ng mura at sariwang mga bilihin. Dito nakita ni Joey, hindi niya tunay na pangalan. Agilang tindahan tila may katakam-takam na inaalok. Sa palengke na pinuntahan ko, meron ako nakita na patong-patong na mayonnaise, patong-patong na peanut, tapos meron din doon kinikilo na yung mga chocolate na pinapalaman sa tinapay. Busog na raw agad ang inyong mga mata sa dami ng pagpipilian. Mabibili mo yung mga palaman sa tinapay, wala kang makikita mga expiration. Meron label, pero yung label na yun, ginawa lang nila. Na yung pala tandaan nila na mayonnaise to, kung anong flavor ng mayonnaise, peanut. Pero wait, there's more. Nang suriin ng malapitan, may not so special ingredients pala ang kanilang paninda. Yung habang tumitingin ako doon sa mga tindahan nila, una sa cup pa lang, yung pag ginawa ka mo sa meron parang nagdalangis na pag ginawa ka mo, ang baho. Tapos nung inopen ko, may buhok sa loob. Diyos ko po, ang itinitindang yum na palaman, yak naman pala. Kinabukasan agad naming binisita ang mga tindahan ng palamang delisyoso misteryoso. Roll surveillance video. Sa bungad pa lang agad namin nakita ang mga itinitindang sandwich bread. Zoom in video. Nakalagay ito sa mga plastic na container at may iba't ibang flavor. Enter split screen. May tuna, ham, chocolate at ano ito? Double Dutch? Wow! Sosyal! Maliban doon, wala ka na makikitang expiration, kung saan galing, kung anong product. Sa estilo pa lang halatang may something fishy sa mga palaman. Pero patikim pa lang daw yan. Dahil sa loob ng pamilyan, isang tindahan pa ang aming naispatan. Mas malaki at mas maraming pagpipilian. Sa ilang araw naming pagmamatsyag, kapansin-pansing patok sa mga suki ang kanilang mga palaman. Kung titignan mo talaga, mura siya. Kumpara mo sa mga mall, sa mga supermarket, halos 1/4 ang presyo niya kumpara mo doon sa mga palaman na mabibili mas. Pero saan nga kaya nila nakukuha ang mga kaduda-dudang palaman na kanilang tinitinda? Sa aming patuloy na pagmamanman, isang itim na container ang natsyempuan naming bitbit ng dalawang lalaking ito. Yung nag-deliver sa kanila, nakalagay sa black na tray na malaki, tapos nakalagay sa plastic na malaki. Doon lang nila nilalagay yung mga dinideliver nila, dinadala sa palengke. Tapos pagdating sa palengke, ginagawa naman ng mga pinagbabagsakan nila, isinasalin nila sa drum o kaya doon sa mga yung maliliit na tupperware na kung saan nila kinikilo. Nang aming lapitan, tila naka-plastic na chocolate nga ang nakalagay sa tray. Patuloy naming binuntutan ang dalawa. At ilang sandali pa, positive, sa dalawang tindahan na aming minamanmanan nila ibinaba ang mga kaduda-dudang mga palaman. Ang style nila, basta pag-supply sa kanila, madaling araw, dinideliver na nila ron. Para kung sakali man, wala talaga nakakakita, halos tulog pa yung mga tao. Aba, bulok na ang style na yan. Nang mabisto ng aming kamera ang delivery ng mga sandwich bread, sunod naming tinarget ang paggawaan nito. Sa aming pagsunod sa mga delivery boy na naghatid ng sandwich bread sa Blooming Treat, napadpad kami sa Kalye Mercado sa Tondo, Maynila. Natsyempuan namin ang dalawan na may bitbit pang mga produkto. Ilang sandali pa, bistado ng dugyot daw na pagawaan. Nung may nag-deliver sa palengke, sinundan namin kung saan siya nagmumula. Nakita namin, pumunta sa may Calle Perfecto. Tapos doon ang gagaling, doon yung bodega nila ng mga product nila. Pinilit naming kunan ang kanilang pagawaan pero sadyang maingat ang mayari.
Madalas kasing sarado ang pinto at kung magbubukas man, ayun! Di man lang maaninag ang looban. Hanggang sa isang araw nangyari ang hindi namin inaasahan. Masyado sila maingat. Kapag ibang tao talaga, lalo na nung madaling araw, pumunta ron, siyempre nagtaka sila, may bibili ng oras na madaling araw. Eh, siguro naginala sila, ginawa nila, naglinis sila ng bandang hapon at nagpadlock ng tindahan nila. Naku, naloko na! Makunan pa kaya namin ang pinagmulan ng mga kaduda-dudang palaman?